tumanggi po si E.S. Bersamin. Pinabulaanan niya na siya ay nag-resign. Alam niyo po, yung pinalalabas kasi nila out of delikadesa, nag-resign daw po si Bersamin. Kasi pangandaman. May pinahihiwatig po sila dyan na yung out of delikadesa, parang guilty, di ba? Ngayon po, gusto nila kasing gawing kasi hindi po naniniwala Kinakailangan po na meron talagang mastermind na mahigit pa kay Saldico. Diba? Hindi po naniniwala yung tao. Ngayon, mukhang gusto nilang palabasing mastermind. Ito pong si Lucas Bersamin. Kaya tinanggi rin po yan. Lalaban daw po siya. Ayon po kay Lucas Bersamin, lalabanan niya sa korte. Yan lahat ng mga akusasyon sa kanya. Wag lang daw siyang siraan. Mamaya, sagutin natin yan. Ito po, matindi na po. Nakakaya na si Arnold Clavio. Matindi na po ang pagkatuta. Magugulat po kayo sa sumagot po si Arnold Clavio dito po sa sinasabi po ni Senator Amy Marcos na drug addict si Bongbong Marcos. At si Constantino po, pahiyang-pahiya. No? Ito po si Constantino, dunung-dunungan, tali-talinuhan, inday. No? Hindi mo kami makukuha sa pa-English-English mo. Walang laman yung mga pinagsasabi mo. Nakatapat ka ng isang abogado na sa katauhan ni Vic Rodriguez, pahiyang-pahiya. Napuna ko lang po sa mga media bago tayo magpindot na. No? Ang napuna ko lang po sa mga media, lahat po ng ini-interview nila ngayon para ipaliwanag yung mga bagay-bagay, panay mga dilawan, no? Panay mga anti-Duterte. Pumarehas naman kayo, ang dami pong magagaling na mga politikong pro-Duterte. Bakit hindi nyo po interviewin? Bakit po panay anti-Duterte po yung ini-interview ninyo? Mahiya naman kayo. Di naman kagandahan. Ito, tali-talinuhan ka dahil Inglesera ka. Mapapahiya ka. Carmina Constantino, correct. Sobrang, kasi itong mga dilawan po yung mga yan Yung mga dilawan, akala mo napakagagaling nila, no? Sila, akala mo, alam nyo, sa kapang-uuto nyo, uto-uto na kayo, hindi na kayo marunong magsuri talaga. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka palang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Ito po, unahin po natin to unahin lang po muna natin to si Arnold Clavio bago natin ibaling kay Constantino. Nakakadiri na to si Arnold Clavio. Pinos niya po muna itong si Senator Amy Marcos. Lumala ang kanyang paglulong sa droga. Kaya na ako mausap dito, ha? Pikunto, hindi ko maintindihan, ha? Nagulo English niyan. Sasakin ko yan. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Okay, eto po, pinos siya ni Arnold Clavio. Tapos eto yung kanyang mga sinabi. Magugulat po kayo. Ako, gulat na gulat ako kay Clavio nakatulong ba ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos sa kampanya kontra katiwalian o lalo lamang nagpagalit sa taong bayan laban sa mga trapo? Di ko maintindihan anong connect mo. Arnold Clavio, yung sinasabi mong trapo, sila din yung pinagbibintangan ng sinasabi mong taong bayan. Dalawa yung sinasabi mo taong bayan tsaka trapo. Mahilig kayo sa taong bayan Yung sinasabi mong nakatulong ba yung pahayag ni Senator Amy Marcos sa kampanya kontra sa katiwalian o lala mo lamang nagpagalat sa taong bayan laban sa trapo? Yung sinasabi mong trapo, yun din yung mga magnanakaw, di ba? Ng kaban ng taong bayan. Alam ko yung purpose mo, ginugulo mo nyo lang Yung media, ginugulo lang. Si Amy Marcos ba, nakatulong ba? Yan yung linya na ito pinakamalupit na tanong niya. Ang pag-akusa ba ng kapatid ng drug abuse laban sa Pangulo ay nakabawas ng kredibilidad niya na pamunuan ng bansa? Grabe, hindi ko po alam na maitatanong to ni Clavio. Ang pag-akusa daw ba ni Amy Marcos na drug addict si BBM ay nakabawas ba sa kredibilidad ni BBM para pamunuan ng bansa? Alam mo ba yung tinatanong mo, Clavio? Ang tinatanong mo ba yung pagiging addict ba ay mayroong epekto sa pamumuno?
Tinatanong pa ba yan, Clavio? Drug addict ka ba, Clavio? Tanong ko lang. O kaya hindi mo alam. Kung hindi ka drug addict, hindi mo alam na naapektuhan, o kung wala kang kamag-anak na drug addict, hindi mo alam na naapektuhan yung utak nila ng pagdodroga. Anong klaseng tanong yan? Naapektuhan ba? Ulitin ko lang ha. Ako, putya, hindi ko matanggap tong tanong na to. Ang pag-akusa ba ng kapatid na drug abuse laban sa Pangulo ay nakabawas ng kredibilidad niya na pamunuan ng bansa? Ibig mo sabihin, kahit akusahan na yung Pangulo, hindi pa rin nababawasan yung credibility? Sabihin drug addict yung Pangulo? O kung drug addict nga yung Pangulo, hindi nababawasan ng kredibilidad na mamuno? Hindi ko na po alam kung anong uri kang tao, Arnold Clavio. Okay lang sa inyo. Kaya ako sana, masama man, sana maging biktima kayo ng mga adik. Ay, ano lang, no? Ipinapanalangin ko na, o kaya isa sa mga anak mo maging adik para maranasan mo kung ano epekto ng tao ng pagiging adik sa isang tao. Hindi na sila normal mag-isip. Arnold Clavio, ang mga adik hindi na normal mag-isip. Katulad mo, hindi ka na normal mag-isip. Bakit ipinagtatanggol mo pa rin yung mga magnanakaw? Panlilihis ba ito sa usapin ng korupsyon? Baliktad din, no? Meron bang parang nakakatawa, no? Ang gusto pang palabasin ng mga, eto linya nila ngayon eh. Nililihis ni Amy Marcos dahil yung mga katropa niya sa Senado ay iniimbestigahan. Pinagbibintangang mga magnanakaw. Yan yung mga tropa niya raw. Kaya inililihis niya para pasamain yung kapatid niya nang mailigtas yung mga kaibigan. Pasasamain yung kapatid para mailigtas yung mga kaibigan? Talaga? Clavio? Sino maniniwala sa inyo? Ibig sabihin, mas close si Chis Escudero kay Amy Marcos? Mas close si Jinggoy kay Amy Marcos? At very willing siyang masira yung kanyang kapatid, dugot laman? O hindi nyo nga pala inaamin, nakadugo. Eh kung anak pa rin ni Imelda yan, dugot laman pa rin yan. Palagay nyo ng duda kayo sa tatay. Eh kasi malilikot ang mga utak nyo eh. Pero dugot laman pa rin yan ni BBM dahil si Imelda walang dudang nanay niyan. Ang point ko lang, paano nyo kami papaniwalain na nililihis ni Amy Marcos yung usapin ng ang tinapay? Eto pa lagi. Ano ang epekto nito sa political career ni Senator Amy? Sino ba ang audience niya dito? Ang mamamayang Pilipino ba o mga Duterte o diehard supporters ng dating Pangulo at Vice President Sara Duterte? Alam mo, ang nakakarami sa mamamayang Pilipino ay Duterte supporters. Igan. Inihihiwalay nyo pag ang ibig nyo ba, dapat tukuyin nyo na eh. Magkaroon kayo ng sariling diksyonaryo eh. Takantaka kasi kami sa inyo eh. Kaming mga Duterte supporters, lagi kayo nagsasabi ng mamamayang Pilipino, mamamayang Pilipino. Dapat magbigay na kayo ng sariling definisyon. Ayon sa aming mga baliw, ayon sa aming mga dilawan, kakamping, ang definisyon namin ng mamamayang Pilipino ay mga dilawan. Kasi mamamayang Pilipino ba? O Duterte supporters? Yung Duterte supporters ba, hindi ba mamamayang Pilipino yun? Hindi ko maintindihan yung mga utak nyo eh. Nakahiwalay ba yung mga Duterte supporters? May sarili ba kaming mundong ginagalawan? Wala ba kami sa Pilipinas? Okay. Kaya nakakatakot tong mga media natin. O, eto pa isa. Mamili ka, adik o korap? Ano ibig mo sabihin? Adik si Marcos, korap si BP Sara? Utot mo. Ito talaga, ayaw ko na i-discuss to si Arnold Clavio, kaya lang kinakailangan eh. Kasi ito yung kinokopyahan ng media eh. O ito yung, kung ano binabasa kay Arnold Clavio,
Wala na siyang binabago, yun na rin mismo eh. Okay, pakinggan po natin ito si Carmina Constantino kung paano po siya barahin. Ito po ni Vic Rodriguez. Makikita nyo po yung mga dilawan kakamping, yung kahit nagtatanong sila, maiinis ka, nakakagigil. Kung hindi mo sila sasabayan ng sagot, hindi ka pagsasalitain. Sila yung nagtatanong ha, pero halos ayaw pagsalitain yung kanilang tinatanong. Ito po, pakinggan nyo to. The Filipino people stand to benefit if the Vice President takes the presidency by virtue of the President stepping down, when you're just going to put in place another dynasty whose history is also peppered with allegations of corruption, instability in behavior, even murder, deaths of countless deaths of your countrymen, Attorney Rodriguez, not to mention the damage to freedom of expression, which you oddly enough claim to protect as well. Go ahead. Are you saying that when Bongbong Marcos, assuming he will step down, we will abandon the 1987 Constitution and skip the rule on succession? Boom! Diba? Yan po ang dialogue nila ngayon eh. Diba? Gusto ninyong pababain si Marcos. Pero ang uupo, meron ding bahid. Meron ding bahid ng korupsyon. Meron ang pamilya ay merong nahaharap sa mga kasong katiwalian at saka pagpatay ng marami. Diba? Yan yung lagi nila eh, no? Hindi karapat-dapat. Tama yun si Vic Rodriguez. Ibig mong sabihin, iaabandona natin yung Philippine Constitution dahil ayaw nyo lang kay BP Sara Duterte? O, ang linaw nun eh. Ang succession po, ano man ang mangyari sa presidente, ayon po sa Constitution, ano man ang mangyari, mag-resign, hindi na kaya, umalis, mapatalsik, matigok. Ano man mangyari sa presidente ng Pilipinas, ang papalit po o hahalili, walang iba kundi ang Vice President. Hindi po nakalagay doon na pagpapasyahan ng mga dilawan. Hindi po nakalagay doon na depende sa mga dilawan kung sinong gusto nilang iupo. Vice President po ang uupo. Sige, tuloy natin. You've mentioned about murder. Meron bang kasong murder ang Vice President? Boom ulit. May kaso bang murder ang Vice President? Bakit mo sasabihin na murder? Wala namang murder na kaso ang Vice President. Tuloy mo, Attorney Vic. Carmina. I'm talking about another dynasty. She's another member. Tignan mo kung gaano kabastos. Hindi pa tapos sumagot yung tinatanong niya. Guess niya yan ha. Hindi pa tapos sumagot. Kinakat niya. Ganyan po ang mga dilawan. Ulitin po natin ng konti. Makita niyo po kung gaano kabastos to. Murder ang Vice President, Carmina. I'm talking about another dynasty. She's another member. She's a family member of another dynasty. Na mas malaki ang boto sa Pangulo. Wala tayong magagawa ron. I never advocated anything that is outside of the constitutional loop or constitutional orbit. But here's the thing. Here's the thing. By the rule on succession, kita niyo na? Napakabastos. Kung ikaw po, hindi ka sanay sa mga debate, kung ikaw po, kung nagkataon po na hindi abogado to si Bersamin, kung nagkataon po na ikaw ay lalampa-lampa na guess, mawawala ka na po dyan sa kasisingit. Ganyan po kabastos yung mga dilawan na reporter. Singit ng singit, hindi pa tapusin. When the President is no longer capacitated to govern, the Vice President shall assume the role of the President. But how Wala can you... magagawa ron, hindi ko inimbento yun. Hindi mo inimbento yun, iyan ang ating saligang batas. But how can you, Attorney Rodriguez, separate your advocacy for anti-corruption from this constitutional succession, as you said? The Vice President who stands... Anong advocacy pinagsasabi mo? Yung advocacy ninyo, dapat sumusunod kayo sa konstitusyon. Anong advocacy pinagsasabi mong hindi kagandahan, Constantino? Bata ka pa, hindi ka nakagandahan. Yung pagmumukha mo. Tignan mo, nakita mo ba itsura mo? Tuloy natin yung mga tanong nitong advocacy. Yan yung mga termino nila eh. Taong bayan, advocacy. Katarantaduhan po lahat yan. Lahat po ng advocacy nyo dapat sumusunod sa konstitusyon. Anong sasabihin mo na? May conflict ba dun sa advocacy mo tsaka sa pagsunod sa konstitusyon? Kung may conflict yung advocacy mo sa pagsunod sa konstitusyon, illegal yung advocacy mo. Angengot. stands to benefit from your call is also mired herself in corruption allegations. How does that reconcile with your anti-corruption advocacy?
as a media practitioner, alam kong alam mo na walang ini-issue at clear na ng Commission on Audit ang Office of the Vice President kung ang pinatutukuyan mo ay yung paggamit ng intelligence funds. Boom. At walang nakabinbin na anumang kaso or impeachment laban sa pangalawang Pangulo. So yung iyong sinasabi na meron siyang issue ng korupsyon, yan ay gawa-gawa. Nakikita naman natin nung makakaliwang grupo na ayaw nang makabalik ang tatak Duterte na serbisyo. Maraming salamat, Attorney Vic Rodriguez. Sa pangbubutata dyan sa mga balahurang mga media na yan. Tapos sasabihin nyo hindi kayo bayaran? Ang linaw na konstitusyon. Yan yung ipinantatakot nila eh. Ipinantatakot nila. Akala kasi ng mga taga-media, ayaw ng mga tao sa Duterte. Tanga nga. Hindi nyo ba nakita yung nakaraang midterm election? Supposedly, all midterm elections, kahit pag-aralan nyo pa, lahat ng midterm election, nananalo yung pro-admin. Tambak. Ito lang po ang tangi, kaisa-isang midterm election, na natalo ang admin. 5 lang ang naipanalo ng admin. Ibig sabihin, 7 ang hindi admin, hindi pro-admin. Oh, 'di ba? Ano sasabihin mo na ang taong bayan, yan yung mga lunod na lunod. Lunod na lunod sa algorithm ng mga dilawan. O para lang maunawaan nyo, lahat po ng mga lahat po na nakapaligid sa kanila, dilawan tots, kaya akala nila buong Pilipinas makadilawan. Bakit nyo ipinantatakot si Sara Duterte? Magawa nga kayo ng survey? Kung gusto, bakit walang gumagawa pala ng survey ngayon? Kung sino gusto nilang pumalit kay BBM pag nawala si BBM. Okay, punta na po tayo rito sa ating malupit na topic. Tinanggi po ni Bersamin, no? Ayon kasi dito kaya ito pa pala isang media pa to. Si Constantino pa rin, no? Political strategist Alan Herman. Ito ang basa nila na naganap after na si Senator Amy Marcos. Ang dami ko na naringgan ito. Ayon sa kanila, lalo daw nasira si Amy Marcos. Lalo daw po siyang nasira. Nawala na raw. Pati, ito malupit pati yung mga pro Duterte ay nadismaya kay Amy Marcos. Saan kaya kumukuha itong mga political analyst na to? Sa guni-guni na yata ito kumukuha itong Alan Herman. Ang sabi nila, nadismaya pati yung mga pro-Duterte dahil ang iniisip daw ng mga pro-Duterte ngayon, kung yung kapatid nga kayang traidorin, tayo pa. Alam po ninyo, napakalaki po ng movement ng pro-Duterte. Wala pong isang tao na may kakayahang mag-traitor sa pro-Duterte. Naintindihan nyo ba yun? Sanay kami sa Duterte camp na may iba-ibang utak ang mga tao. Ang mga Duterte supporters, may mga iba-ibang utak. May mga grupo nila Banatbay, may mga grupo na mga namin. Yung mga mga berador. May mga kulto ni Digong, may mga maharlika, may mga sanay po kami na iba-iba po utak ng mga Duterte. Hindi nga kami naguguluhan Merong mga pro-Duterte nasa Liwasang Bonifacio nagrarally. Merong pro-Duterte na naroon sa Gate 4 ng EDSA. Meron Camp Aguinaldo. Meron dito sa may... Alam po namin kung ano-anong grupo. Pero wala ni isang grupo na yan yung sasabihin mo na natatakot kami kay Amy Marcos na baka traidorin niya kami. Ano ngayon kung traidorin kami ni Amy Marcos? Sa tingin nyo ba, pag may nag-traidor sa Duterte, matatangay niya yung mga Duterte? Ay, traidor yan. Sama tayo dyan. Ganun ba? Utot nyo. Tanga-tanga. Yan po, ganyan po katanga yung mga analyst natin.